Magandang gabi po sa aming mga kapatid sa Pilipinas. Magandang tanghali naman po dito sa aming mga kapatid sa UK. Salamat po sa inyong pagdalo muli sa ating pag-aaral ng mabuting balita ng Panginoon. At ating pong umpisahan ang ating gawain sa opening prayer ni Sister Shirley. Dakilang Ama, Panginoong Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong pagmamahal, awa at habag, Panginoon. Panginoon, naririto kami, Panginoon, upang ikaw ay purihin at sambahin at ang iyong mga banal na salita, Panginoon, ay aming pakikinggan, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon. Panginoon, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga salita, sa aming mga iniisip, at sa aming mga ginagawa, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay iyong pong hugasan ng iyong kabanal-banalang dugo na ulo hanggang talampakan, upang kami po, Panginoon, ay nararapat tumanggap ng iyong biyaya, ang iyong mga makapangyarihang mga salita, Panginoon, at idulot mo po, Panginoon, ang ang iyong kamalmahalang dugo sa aming lahat, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Panginoon, itinataas ko po, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon. Na naririto kami, Panginoon, upang matuto sa iyo, Panginoon. Sa pamamagitan po, Panginoon, ng iyong anak at ang iyong piniling ginagamit, Panginoon, na patuloy mong binibigyan ng iyong katalinuhan, Panginoon, na si Brother Albert, Panginoon. Bendisyonan mo po siya, Panginoon, ang iyong mga pangyarihan at bigyan mo po, Panginoon, ng maraming kaalaman, Panginoon. Nagsusumamo po kami, Panginoon, at kami po, Panginoon, ay nagkakaroon ng kaalaman sa iyo, Panginoon. Marami po salamat, Panginoon. Sino man, Panginoon, ang merong kaganapan sa gawain ito, Panginoon, ay iyo pong kami po, Panginoon, itinataas namin sa iyo, Panginoon. Bigyan mo po, Panginoon, siya ng talino ang aking kapatid na si Sister Merly, Panginoon. Panginoon, habang tumatagal kami sa aming gawain ito, Panginoon, ang lahat, Panginoon, sa aming takbo ng aming buhay, Panginoon, ay binibigyan mo po, Panginoon, ng kaalaman, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na kami, Panginoon, ay makaakay pa ng Panginoon ng mga kaluluwang nais matuto, Panginoon, at magbagong buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang lahat ng naririto, Panginoon, sa Pilipinas at naririto sa United Kingdom, Panginoon, iyo pong basbasan ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. At kung ano man po, Panginoon, ang aming nararanasan sa aming buhay, Panginoon, ay kayo po ang nakakaalam, Panginoon. Kaya, Panginoon, itinataas ko po ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon. At ang nangyayari sa aming gawain ito, Panginoon, ay magkaroon pa, Panginoon, ng matagumpay sa aming buhay. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin at nawa po, Panginoon, ay iyo pong paglawakin ang aming pag-iisip, Panginoon, na nakatuon sa iyong sa iyong mga nais masunod sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, marami pong salamat at ito po ang aming samod dalangin. In Jesus' mighty name I pray. We pray. Amen.
and lead us not into temptation, but deliver us from Psalm chapter 1 verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Ngayon naman po ay marinig natin si Sister Merly sa kanyang inspirational talk. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatiran. Sis, pakinig po namin kayo. Ang akin pong ibabahagi ay mula kay San Marcos 6:1 verse 6. Pagkaalis ni Jesus sa lugar na iyon, pumunta siya sa kanyang bayan kasama ang kanyang mga alagad. Nang sumapit ang araw ng pahinga, nagsimula siyang magturo sa sinagoga. Namangha silang lahat at nagsabi, "Ano't nangyari sa kanya ang lahat ng ito? Saan kaya galing ang karunungang ito na nagkalob sa kanya? At saan din kaya galing ang mga himalang ito na naggagawa ng kanyang mga kamay? Diba't siya ang karpintero, ang anak ni Maria, at kapatid ni Jaime, Jose, Simon at Judas? Hindi ba't narito sa piling natin ang lahat niyang kapatid na babae? At bulag sila tungkol sa kanya." Sinabi naman sa kanila ni Jesus, sa kanyang sariling bayan, lamang sa sariling kamag-anakan at sambahayan, hinahamak ang isang propeta at hindi niya na kayang gumawa ng himala roon. Ilang may sakit lamang ang pinagaling niya sa pagpapatong ng kamay at namangha siya sa kawalan nila ng paniniwala. Hindi ang himala ang lumilikha ng pananampalataya. Ang pananampalataya ang lumilikha ng himala. Si Jesus ay hindi nakagawa ng anumang kababalaghan sa kanyang sariling bayan dahil sa kawalan ng pananampalataya ng kanyang mga kababayan at kamag-anak. Kung sumampalataya sana sila, tiyak na bubukal ang maraming mga himala. Totoong ang himala ay bunga ng pananampalataya. Kung kikilalanin natin si Jesus at pananaligan ang kanyang kapangyarihan at pagmamahal, makasasaksi tayo ng maraming kababalaghan. Kung sasampalatayo tayo sa kakayahan at karunungan ng Panginoon,
lalantad ang maraming himala sa ating paningin. Kay raming nananalig kay Jesus na nakaranas ng kanyang mapagligtas na paggilos. Saksi ang bagong tipan sa mga pagpapagaling na nararanasan ng mga may sakit dahil sa kanilang pananalig kay Jesus. May kasabihang, I understand that I may believe. Dapat daw ay naunawaan mo muna ang lahat bago ka maniwala. Ang kabaligtaran nito ay, I believe that I may understand. Kapag sumampalataya ka, ay maunawaan mo ang lahat dahil sa pananalig, kahit ang animoy walang paliwanag ay naaarok ng puso. Ang misteryong tila nasa dilim ay magkakaroon ng liwanag. Maniwala ka muna sa Panginoon. Bibigyan ka ng kakayanan na matuklasan ang iyong kalooban. Malalantad din kahit ang kanyang natatagong lihim. Pag tayo ay nakakarinig ng yung mga patotoo sa kanilang buhay, tayo ay hindi tayo makapaniwala o nasisiyahan tayo dahil nangyari yun sa kanilang buhay. Lalo-lalo na yung may mga karamdaman, nagpapatotoo sila na sila ay gumaling, na nasa malubha ng kalagayan, gumagaling pa rin sila. Katulad na lang, siguro hindi kaila sa inyo yung maraming deboto na marami silang himalang na i-share, na gumaling sila, na nakalakad, na nakakita. Sana magkaroon rin tayo ng ganong paniniwala. Basta lang yung malakas lang ang ating pananampalataya at mangyayari din yan sa atin. Siguro hindi naman lingid sa inyo yung nangyari sa akin, pero ang gusto ko talagang magkaroon ng himala na yung gumawa sa akin ay yung malaman ko, tutulungan ko pa siya. Sana merong maisip ako o kaya na biglang dumating sa isipan ko na sana na magkaroon ako ng hindi naman ako nagtatampo or sumasama ang loob. Kanya lang naawa ako doon sa taong iyon dahil hindi maganda yung ginawa niya sa akin. Pero ganun pa man, labis din akong nag-aalala sa kanya. Pagdasal ko na lang siya at magkaroon ng himala na siya ay magbago. Yun lamang po. Amen. Thank you po, Sister Merly. Isa pong magandang pagtanggap at tama po ang sinabi nyo. Pag po tayo ay ginagawa ng masama, ipanalangin natin ang aming mga taong gumawa sa atin ng masama at mas mayroon pa tayo pong biyaya o blessing. Hindi man lang po ito bagay, pero at least sa ating kalusugan at hindi lang sa ating pero para sa ating pamilya. Napakaganda pong pananaw na iyon at maganda po ang inyong inspirational talk. Salamat po. Ngayon po ay ating tatawagin si Brother Albert para sa ating Word of God this week. Magandang araw mga minamahal na magulang at kapatid. Magandang gabi diyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas. At magandang hapon naman dito sa ating mga kapatid sa UK.
At sa sino man na maaring makakita ng ating munting gawaing ito ay magandang araw po sa inyong lahat at naway ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang siyang maghari sa atin. Now, my dear brothers and sisters, maganda yung ipinabahagi sa atin ni Sister Merly at yan po ay nagre-request siya ng himala. At doon sa kanyang binasa sa aklat ng Marcos chapter 6, I do not know if that is 1 to 6. Ayan. Mark chapter 6, verse 1 to 6. Jesus left there and went to his hometown accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were amazed. Where did this man get these things? They asked. What is wisdom? What is this wisdom that has been given him? What are these remarkable miracles he is performing? Isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son and the brother of James and Joseph, Judas and Simon? Aren't his sister here with us? And they took offense at him. Jesus said to them, a prophet is not without honor except his own town, in his own town, among his relatives, and in his own home. He could not do any miracles there except lay his hand on a few sick people, and heal them. He was amazed at their lack of faith. So, sabi nga ni Sister Merly, kailangang mauna yung pananampalataya kaysa himala. Kasi kung wala kang pananampalataya, hindi ka makakakita ng himala. Tama naman yun. Ngayon, paano ba tayo magkakaroon ng pananampalataya? Para yung pananampalatayang yon gumawa ng himala sa ating buhay. Paano ang starting point to have faith in God? Ano ang dapat na gawain natin upang tayo magkaroon ng pananampalataya? Sabi nga ni Sister Merly, kung gusto mo makakita ng himala, kailangan meron kang pananampalataya. Ngayon, para naman tayo magkaroon ng pananampalataya, ano naman ang ating dapat gawin para tayo magkaroon ng pananampalataya na siya magpapakilos sa himala sa ating buhay? Dapat nating isipin, mga kapatid, meron dalawang klase ng himala. Mayroong pisikal na himala. At yan ang pangkaraniwang ipinapakita ng ibang mga fellowship. Pag pumunta ka sa El Shaddai, ay makikita mo roon mga pisikal na himala. Mga nakalakad daw yung pilay. At kahit di naman sa ibang mga born-again Christian, makikita natin yung mga himala. Pisikal na himala. Mga gumagaling sa karamdaman. At hindi naman natin pwedeng limitahan ang kapangyarihan ng Diyos na kahit sa mga pisikal na bagay ay gumagawa siya ng himala. Kaya nga dito sinabi sa aklat ng Marcos, sa binasa ni Sister Merly, sa Mark chapter 6 verse 5, he could do no mighty works there except that he laid his hand on a few sick people and healed them. Kasi kung wala ng pananampalataya, paano nga naman siya gagawa ng himala sa ating buhay? Ngayon, ang kailangan nating makamit, makita muna, makuha natin, ay yung kung paano tayo magkakaroon ng pananampalataya
na itong pananampalatayang ito gagawa ng himala, whether it is spiritual miracle or physical miracle. Ay hinihiling ng ating kapatid yung physical na miracle na nawa makonsensya yung taong gumawa ng masama at tutulungan pa nga niya. Tama naman yung sinabi niyan, tutulungan niya. Kasi kung babasahin natin yung 12 ng Romans, nakalagay doon, ibigay natin ang paghihiganti sa Diyos. Kasi sabi ng Diyos, atin ang paghihiganti. So tama yun, maganda yun. Bilang isang Kristiyano, dapat nating sundin yung utos na yun ng Diyos. Pero paano tayo magkakaroon ng pananampalatayang gagawa ng himala? Ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pananampalataya? Para maintindihan natin. Dito po sa aklat ng Hebrew chapter 11, verse 1, ito sinasabi. Now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of the things not seen. Kung ating pong tatagalugin, ilagay natin sa Tagalog, ito po sinasabi sa aklat po ng Hebrew, chapter 11. Yan po yung meaning ng pananampalataya. Ito, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na di nakikita. Yung palang pananampalataya, merong katunayan, merong proof. Merong proof para igawin manampalataya, merong proof. Sabi nga, kailangan yung itong meaning na ito ng pananampalataya, kung babasahin ko ulit sa inyo, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yung mga bagay na hindi nakikita pala, merong katunayan. Ang Diyos nga na may hindi nakikita, ano ang katunayan ng existence ng Diyos? Ano ang katunayan? O basahin natin doon sa aklat ng Roma, chapter 1, verse 19. Ito po sinasabi. Kasi proof yung hinahanap natin para tayo maniwalang may Diyos. Ito ang sabi ng Romans chapter 1, verse 19 and 20. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Ito ang pruweba para maniwala tayo may Diyos. Sa 20, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ng sanlibutan, ay nakikitang maliwanag, sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang maidahilan. Yung palang pagkita mo sa mga ginawa ng Diyos, yun ang pruweba doon sa Diyos na hindi nakikita, na dapat tayong sumampalataya sapagkat meron siyang ginawang nakikita ng ating mata. Ano yung nakikita ng ating mata? Lahat na nasa sa ating paligid. Yung mga bundok, dagat, langit, nagpapahayag na merong Diyos na dapat nating sampalatayanan, na lumikha ng mga bagay na nakikitang ito, kumbaga man ang Diyos ay hindi nakikita. So sa pagkatanto, sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang maidahilan. So dito, tumutugon ito doon sa sinabi doon sa Hebrew, sa chapter 11, na sa chapter 11, verse 20. Chapter 11, verse 1. Yung pala. Ngayon, ang pananampalatay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, yung inaasahan, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita.
So para tayo sumampalataya pala sa Diyos, sabi sa Romans chapter 1 verse 20, ang patunay ay yung mga nilikha ng Diyos na mga nakikita ng ating mata upang tayo maniwala sa Diyos na kumbaga man hindi nakikita ng ating mata ay pinatutunayan naman ng kanyang mga ginawa. So sa ating paglingon, sa ating kapaligiran, makikita natin yung mga gawa ng Diyos. At habang tayo ay nakatingin sa mga bagay na nilikha ng Diyos, lalo naman nagiging malinaw sa ating kaisipan at puso ang pananampalataya na mayroon talagang Diyos kung bagaman siya ay hindi natin nakikita. Kasi yun ang meaning ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So my dear brothers and sisters, mayroong mga bagay na hindi nakikita pero dapat nating paniwalaan. Ang isang bagay na hindi nakikita na dapat nating paniwalaan, tayo ay humihinga. Ang hangin ay hindi nakikita. Pero pag inalis mo ang hangin, ay sigurado mamamatay tayo. Kaya merong mga gas chamber na ginagawa upang patayin ang tao na ibang hangin yun naroon, nakakamatay. Ang hangin hindi nakikita. Pero ang patunay na mayroong hangin dahil tayo nabubuhay. Alisin mo ang hangin, hindi tayo mabubuhay. Kaya dapat tayong maniwala na may hangin kahit na hindi natin nakikita. Kasi kung walang hangin na hindi natin nakikita, mamamatay tayo sapagkat kailangan ng ating katawan yung oxygen o yung hangin. Hangin hindi nakikita, ang patunay na may hangin, tayo ay nabubuhay. Ganon din naman ang Diyos. Ang Diyos hindi nakikita. Pero ang patunay na may Diyos ay yung kanyang mga ginawa. Yan ang kahulugan ng pananampalataya. Katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So ang Diyos ay hindi nakikita, pero tayo nananampalataya ng lubos. Bakit? Sapagkat nandiyan si Brother Randy, nandiyan si Sister Merly, nandiyan si Sister Shirley, na sila'y nilikha ng Diyos. Nagpapatunay na ang Diyos ay nag-i-exist sapagkat tayo ay nabubuhay. Ganon din naman ang hangin. Dapat tayong maniwalang may hangin kahit hindi natin ito nakikita. Bakit? Sapagkat tayo nabubuhay dahil sa oxygen. Gayun lang ang halimbawa, katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So my dear brothers and sisters, paano ba tayo magsisimula na magkaroon ng pananampalataya sa Diyos? Paano tayo magsisimula? Basahin natin sa aklat ng Roma, dito sa aklat ng Roma, my dear brothers and sisters, chapter 10, verse 17. Ito po sinasabi sa 17 ng Roma, chapter 10, verse 17. Kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, ang pananampalataya pala, dumadaan sa tenga. Dumadaan sa tenga. Sa pakikinig. At yung pakikinggan mo, hindi yung chismis sa kapitbahay. Para lumakas ang iyong pananampalataya sa Diyos, hindi chismis. Hindi yung mga bali-balita sa ating paligid. Ang ating pakikinggan para tayo lumakas ang pananampalataya sa Diyos, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Yung ebanghelyo pala ni Kristo. Yan pala ang pinagbubuhatan ng pananampalataya sa Diyos. Yung pakikinig sa salita ni Kristo ang pinagbubuhatan ng pananampalataya sa Diyos. Yan. Ngayon na tayo ay alam na natin yan, na tayo pala
para lumakas. Sabi nga ni Sister Bimpa, nung nandun ako sa Highwaycom, malago na niya ang aking pananampalataya. Siguro, napakarami naka-stack na Word of God sa kanyang puso at isipan. Kasi para lumago tayo sa pananampalataya at hindi tayo magkasala, ay kailangan pala marami naka-stack na salita sa para lumakas yung ating pananampalataya. Kasi sa pakikinig, alam po ninyo, yung pakikinig, umi-epekto yan sa ating buong pagkatao. Sa pakikinig ng salita ni Kristo, doon tayo nagsisimula sa pananampalataya sa Diyos. So my dear brothers and sisters, kaya nga yung pakikinig, mahalaga po yun At yun po pinatutunayan naman sa Biblia. Chapter 1 verse 3 ng pahayag o ng Apokalipsis. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula. Itong mga kautosang ito. At ang tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Bakit nagiging mapalad ang nakikinig? Bakit? Ay kasi nga diyan nagsisimula na ikaw ay hindi mag-alinlangan sa existence ng Diyos. Habang ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, lalo namang nagtutumibay sa iyong isipan at puso na mayroon talagang Diyos sa ating buhay. Kaya ang sabi rito, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig. Parihong blessed pala yung bumabasa at blessed din yung nakikinig ng salita ng hula. Hindi po ang pinag-uusapan dito bumabasa at nakikinig ng mga chismis sa paligid, kundi yung bumabasa ng salita ng hula. Yung bumabasa ng Biblia o ng gospel ni Christ, yan po ang nagiging mapalad. At upang malubos ang ating kapalaran at gumawa ng maraming himala sa ating buhay, whether it is physical or spiritual, ito po, ang ikatlong sinabi rito, yung tatlong requirements po ito The first requirements yung mapalad ang bumabasa. Ang ikalawa, yung nakikinig. At yung ikatlo na hinihiling ng salitang ito ng Diyos ay yung tumutupad ng kanyang narinig. Kaya pag sinabi ng Diyos, huwag kang papatay, ay upang matupad, ay hindi ka talaga papatay. Huwag mapupuot. Bakit yung pagkapuot ay ipinagbabawal ni Kristo? Ay kasi sa pagkapuot, pumapatay ka na rin. Ayon sa kay Kristong aral. So, yung pagtupad ang nagbibigay ng katuparan doon sa ating sinasampalatayanan. Ayan. Tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Alam ninyo, my dear brothers and sisters, ang panahon ng ating Panginoon Jesucristo ay laging malapit. Bakit malapit na? Ay kasi nga para hindi natin ipagwalang bahala yung mga sinasabi ni Kristo. Kasi hindi natin alam kung ano ipagkakaloob ng araw ng bukas. Kaya ang sabi niya, dapat laging maging handa. Para kang Boy Scout, lagi kang handa. Handa saan? Sa pakikinig ng chismis? Handa sa mga bisyo? Hindi po yun ang sinasabi ng Diyos sa paghahanda. Handa sa pagtupad ng lahat ng mga bagay na nasusulat sa Ebanghelyo ni Kristo. Yan po sinasabi.
sapagkat ang panahoy malapit na. Mapalad nga yung datna ng ating Panginoong Jesucristo na tumutupad ng kanyang mga kautusan dahil yun ay mapapabilang sa kanyang kaharian. At yan po yung ating misyon. Kaya tayo nagpapakahirap ng ganito. Kaya tayo nagpapakahirap. Mga physical na nakwan, mga physical na himala, marami sa Biblia po niyan. Nagpadilat ng mata, kahit ang mga apostoles. Nagpalakad ng pilay. Mga himala. Basahin ko sa inyo isang himalang ginawa ng apostol sa Gawa chapter 3. Si Pedro at si Juan nga ay nagsisipanhik sa templo ng oras ng panalangin na ikasiyam. At isang lalaki na pilay buhat pa sa tiyan ng kanyang ina ay dinadala roon at siya'y inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ito, pagkakita kay Pedro at kay Juan ay na magsisipasok sa templo ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. At pagtitig sa kanya ni Pedro na kasama si Juan ay sinabi, "Tingnan mo kami." At kaniyang pinansin siya at umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Datapwat sinabi ni Pedro, "Pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, lumakad ka." At kaniyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya'y itinindig at pagdakay nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong at paglukso. Siya'y tumayo at nagpasimulang lumakad at pumasok na kasama nila sa templo na lumalakad at lumulukso at nagpupuri sa Diyos. So makikita natin kahit yung mga alagad nagkaroon ng mga nakakagawa ng mga himala at hanggang sa kasalukuyan gumagawa ng himala ang Diyos. My dear brothers and sisters. Sabi nga ni Jesus, "I and my Father are still working." Ano ibig sabihin ng patuloy na gumagawa? Gumagawa ng himala. Whether it is physical or spiritual, gumagawa po ng himala ang Diyos. Kaya tama yung sabi ni Juan na gumagawa ng maraming himala. Ito, dito sa aklat ng Mateo chapter 8 verse 28, "At nang siya'y makarating sa kabilang ibahi sa lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo at nagsisilabas sa mga libigan na totoong mababangis na anupat sino may walang makapagdaan sa daang yaon. At narito sila nagsisigaw na nagsabi, "Anong aming pakialam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos, at naparito ka baga upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan sa malayo sa kanila ay may isang kawan na maraming baboy nagsisipanginain at namanhik sa kanya mga demonyo na nagsasabi, kung kami palalayasin mo ay paparoonin mo kami sa kawan ng mga baboy." At sinabi niya sa kanila, "Magsiparoon kayo." At sila nagsipasok sa mga baboy. Narito ang buong kawan ng baboy ay nangapadaluhong sa bangin hanggang sa dagat at nangamatay sa tubig. At nagsitaka sa mga tagapag-alaga ng mga yaon at nagsitungo sa bayan at sinabi ang lahat. At narito lumabas ang buong bayan upang sumalubong kay Jesus at pagkakita nila sa kanya ay pinamanikan niyang umalis siya sa hangganan. So makikita natin dito na talagang gumagawa ang Diyos ng mga himala sa bawat tao na sumasampalataya sa Kanya. Kailangan nga lang talaga may pananampalataya. Yun sabi ni Sister Merly, totoo yun. At ang pananampalataya sa Diyos, yun yung pakikinig sa Kanyang mga banal na salita. Hindi ba ninyo napapansin habang kayo nakikinig
at marami kayong tinatanda ang salita ng Diyos, lalong lumalakas ang inyong pananampalataya sa Diyos. Dito sa Aklat ng Mateo, chapter 8 pa rin, verse 17, upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isaias na nagsasabi, siya rin ang kumuha ng ating mga sakit at nagdala ng ating mga karamdaman. Yan, hula pala ni Propeta Isaias yan, na dadalahin ni Kristo ang lahat ng ating mga sakit at kumuha ng lahat ng ating mga karamdaman. Long time ago, during the time of Prophet Isaiah, sinabi na yun. Sa aklat ng Isaiah, chapter, ano ba ito? Nasaan yung Isaiah ko rito? Isaiah, chapter, ayan, chapter 53 ng Isaiah, verse 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Totoo po yun, my dear brothers and sisters. Kapag tayo'y lubos na nananampalataya sa Diyos, napakaliit na bagay na ayusin niya ang ating kalusugan. Pero merong isang malaking himala na hindi nakikita ng marami na nagaganap din sa ating buhay. Maraming mga himala na nagaganap sa buhay na isang tao. Actually, bawat isa sa inyo mayroong himala na tinanggap sa Panginoon. At ano ba yung himalang yon na ibig ko sabihin? Yung po'y spiritual na miracle. Ano yun? Dati wala kayong hilig makinig ng salita. Ngayon nagkaroon kayo ng hilig na makinig ng salita. Himala yun. Dati kayo sumasamba sa Diyos-Diyusan. Ngayon hindi na kayo sumasamba sa Diyos-Diyusan. Hindi ba himala yun? Dati mahilig tayo sa chismis. Ewan ko, parang hanggang ngayon ay nagbago ka. Hindi ba himala yun? Dating adik, ay ngayon hindi na gumagamit ng ipinagbabawal ng gamot dahil sa nakapakinig ng salita ng Diyos. Hindi ba himala yun? Magnanakaw, dating nagnanakaw, ay nung makapakinig ng salita ng Diyos, ay tinigilan na yung pagnanakaw. O ay hindi ba himala yun? Napakarami pong himala na ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Pero kung gusto natin na talagang tayo'y mapuspos ng himala na mula sa Diyos, ugaliin natin ang pakikinig ng kanyang mga banal na salita. Balikan natin yung binasa ni Sister Merly para tayo po ay lalong lubos na mabless. Dito po sa aklat ng Marcos chapter 6, 1 to 6 yata ito. Ayan, chapter 6 ng Marcos. Basahin ko ulit. At umalis siya doon at napasa kanyang sariling lupain at nagsisunod sa kanya ang kanyang mga alagad. At nang dumating ang Sabat ay nagpasimulang magturo siya sa sinagoga at marami sa nakakarinig sa kanya ay nangagtataka na nangagsasabi, saan nagkaroon ang taong ito ng mga bagay na ito? At anong karunungan ito na sa kanya ibinigay? At anong kahulugan ng gayong mga makapangyarihang gawa na ginagawa ng kanyang mga kamay? Yan. Makikita natin dito, mga kapatid, talagang gumawa ng himala ang ating Panginoong Jesucristo, gumagawa ng himala. Sa verse 3, hindi baga ito ang alluwagi, ang anak ni Maria, at kapatid ni Santiago, at ni Jose, at ni Judas, at ni Simon, at hindi baga nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae,
at siya'y kinatitisuran nila. Sa ating pong dating pananampalataya, ang turo sa atin, walang kapatid si Kristo. Salungat dito sa aral ng Biblia na dito may mga kapatid na babae at lalaki si Kristo. Sino ang paniniwalaan natin? Si San Marcos na apostol ng ating Panginoon Jesucristo na nagsasabing may kapatid si Kristo na lalaki at babae, o yung mga nagtuturo sa atin na ang paniwala ay si Kristo ay nag-iisang anak lang. Si Kristo bugtong na anak ng Ama sa langit, pero hindi bugtong na anak ni Maria at ni Jose sa katawan. Sapagkat malinaw na sinasabi ni San Marcos at maging sa ibang bahagi ng Biblia na ang ating Panginoon Jesucristo ay kapatid ni Santiago at ni Juan at may kapatid din siyang mga babae. So, sa buhay ng ating Panginoon Jesucristo sa lupa, sa katawan, mayroon siyang kapatid na lalaki at babae. Pero bakit siya tinatawag na bugtong na anak? Siya ay bugtong na anak ng Ama nung siya'y ipanganak nang wala pa ang sanlibutan. Ha? Basahin natin nga na siya'y bugtong na anak sa ayan. Sa Juan chapter 1 verse 18. Ayan, bugtong na anak to. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak. Sino may bugtong na anak? Yung Ama sa langit. Pero si Jose at si Maria, hindi siya bugtong na anak sa laman. Mayroon siyang kapatid na lalaki at kapatid na babae. Ayon kay San Marcos, hindi ayon sa akin. Kasi ako po'y nagbabasa lang. Parang doon nung ako'y nandun sa London, galit na galit sa akin yung isang preacher dahil sinasabi ko may kapatid si Kristo sa laman. Ay sabi ko, binasa ko lang yung Biblia. Ang may sabi niya ni si San Marcos, hindi ako. Huwag mong iparatang sa akin yung hindi ko naman sinabi. Binasa ko yung sulat ni San Marcos na may kapatid ang ating Panginoon Jesucristong lalaki at mga babae. Hindi ako may sabi. Bet akong pararatangan mo na akong may sabi. Kaya kami doon hindi magkaintindihan. Pero itanong natin sa lumang tipan kung talagang ang may kapatid ang ating Panginoon Jesucristo. Kasi sa lumang tipan, inihula na ang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo Inihula na yun. Tingnan natin kung meron ng kapatid si Kristo sa lumang tipan. Lumang tipan sa Aklat ng Awit chapter ano nga ba yun? 69. Eto, buti nagbalik yung aking pagtanda. Natatanda ko ngayon. Chapter 69 verse 8. Ang nakalagay po rito, ako'y naging iba sa aking mga kapatid at tiga-ibang lupa sa mga anak ng aking ina. So sa sulat na ito, sa aklat na ito ng Awit, chapter 69, ito tumutukoy sa ating Panginoon Jesucristo. At sabi po rito, ako'y naging iba sa aking mga kapatid at taga-ibang lupa sa mga anak ng aking ina. So mayroon palang iba pang anak ang kanyang ina. At tama yung pagkakasulat ni San Marcos na mayroon siyang kapatid na lalaki, si Juan at si Santiago, at mga kapatid na babae. So, my dear brothers and sisters, bahala kayong mag-isip tungkol sa bagay na yan. Basta ibinigay ko sa inyo yung verse
Salita ng Diyos yan. Higit nating dapat paniwalaan at panghawakan ng salita ng Diyos, hindi ang salita ng tao. Ako po ay binabasa ko lang sa inyo ang ayon sa nakasulat na ang ating Panginoong Jesucristo ay mayroong kapatid sa laman. Siya'y bugtong na anak ng Ama nang siya'y ipanganak pa, nung siya'y ipanganak bago palikhain ang mundo, ang sanlibutan, talagang bugtong siya. Kaya sabi sa John chapter 1 verse 18, walang nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak. Siya nagpakilala sa kanya. So, sa spiritual world, si Kristo ay bugtong na anak ng Ama. Pero sa physical, nang siya bumaba rito sa lupa, galing sa langit, ay binigyan siya ng katawan na ipinanganak ni Maria. Mayroon naman siyang kapatid na lalaki, si Santiago at si Juan, at ang kapatid na babae. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi ko po sinasabi yon. Sinasabi ni San Marcos, my dear brothers and sisters. So, yun po yung mga aral na ipinakita sa atin ngayon ng Panginoon. Marcos chapter 6, verse 1 to 6, yan po. At nang dumating ang Sabat, nagpasimulang magturo siya sa sinagoga at marami sa nakakarinig sa kanya ang nagtataka na nagsasabi, saan nagkaroon ang taong ito ng mga bagay na ito at anong karunungan ito na sa kanya ibinigay at anong kahulugan ng gayong mga makapangyarihang gawa na ginagawa ng kanyang kamay. Hindi po kasi alam ng mga tao yung kung ano yung ipinagkaloob sa ating Panginoon Jesucristo. Ang ating po kasing Panginoon Jesucristo hindi nagsasalita sa ganang kanyang sarili, kundi yung Ama sa langit ang nagsasalita sa kanya. Kaya siya ay nakakagawa ng mga kamangha-manghang bagay na hindi nagagawa ng iba. So my dear brothers and sisters, ba't ko po nasabi yan? Sa aklat po ng Juan, chapter 12, verse 48, ito po sinasabi. Verse 48. 12:48. Ito po sinasabi. Ayan. 49 po pala. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nasa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung anong dapat kong sabihin at kung anong dapat kong salitain. Yan po mga bagay na hindi maintindihan ng mga tao noong kapanahunan ng ating Panginoon Jesucristo na siya gumagawa ng himala at namang mga makapangyarihang bagay sa kanilang harapan at sa kanilang paningin. So my dear brothers and sisters, hanggang ngayon ba gumagawa ng himala ang Diyos? Hanggang ngayon, gumagawa po ng himala ang Diyos, hindi tumitigil ng paggawa ng himala as long as na kayo'y nananampalataya, naniniwala sa kanyang mga salita. Hanggang ngayon, patuloy na gumagawa ng himala ang Diyos sa ating buhay. Whether it is physical or spiritual. Physical, kung ikaw ay may sakit at ikay nananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, igagawad niya ang kagalingan sa iyo. At maraming nakaranas ng ganyang himala ng kagalingan. Kung gusto mo na may spiritual, araw-araw tayo ay nakakatanggap ng himala. Bagong aral na galing sa Diyos, bagong himala sa ating buhay. Bakit binabago ng salita ng Diyos yung ating mga maling paniniwala at maling pananaw sa ating buhay? At yan ay nagiging himala sa bawat isa sa atin. So my dear brothers and sisters, ang kahilingan ng ating kapatid ay ilagak natin sa Panginoon na nawa yung taong gumawa sa kanyang ito na masama ay makonsensya. At tulad ng binanggit ng ating kapatid kanina na handa pa nga siyang tumulong kung sakaling ang taong ito'y makikilala niya. Dahil maaaring kaya nagawa ay dahil sa kagipitan. At yan naman ay napakaganda dahil
salita rin ng Diyos yung kanyang sinabi dito sa Romans chapter 12 verse 19 and 20. Ito po sinasabi. Ayan. Ang sabi po rito sa 19, Romans chapter 12 verse 19, huwag kayong mga higantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibinubunton mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Ano po ang pandaig sa masama? Mabuti. Ano ba ang mabuti? Yung utos ng Diyos. Ibigin mo ang iyong kaaway. Yun ang mabuti na dadaig sa masama. So my dear brothers and sisters, nawa po ang salita ng Diyos na binasa ng ating kapatid ay nakapagbigay sa atin ng kaunting kaliwanagan ng ating isipan tungkol sa pagkatao ng ating Panginoon Jesucristo rito sa lupa. Meron siyang kapatid. Tungkol sa kanyang mga himalang ginagawa, yun ay dahil sa ang Ama sa Langit ay tumanggap siya ng utos kung ano ang dapat niyang sabihin at dapat niyang salitain at dapat niyang gawain. Gumagawa siya ng himala. Ang ating Panginoon Jesucristo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang Ama at ang kanyang tanging tungkulin ay sumunod sa kalooban ng kanyang Ama sa langit. Bunga nito dahil sa kanyang malaking pag-ibig at paniniwala sa kanyang Ama, lumikha siya ng napakaraming himala. Kagaya ng binasa ko sa inyo sa 8:17 ng Mateo, lahat ng may sakit dinala sa kanya at pinagaling niya lahat upang matupad ang hula ni Propeta Isaiah sa chapter 53 verses 5 and the following, na mula sa kanyang mga sugat at latay, tayong lahat ay nagsigaling. Gumagawa siya ng himala, whether it is physical or spiritual. Makinig tayo lagi ng kanyang mga salita, palalakasin niya ang ating pananalig at pananampalataya sa kanya at sa Diyos, at sa ating paglakas ng pananalig at pananampalataya sa Diyos, pakikinggan niya lahat ng ating mga kahilingan. Sa Diyos tayo tatawag, my dear brothers and sisters. Philippians chapter 4 verse 6. Saan ba yung Pilipos? Hindi ko makita. Philippians chapter 4 verse 6. Ayan, makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Ayan, marami kasi nakakabalisa sa akin. Yung naganap kay Sister Merly, talaga nakakabalisa rin yun. Pero ano ang solusyon? Ayan, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Sa Diyos po tayo lalapit. Hindi sa kung kani-kanino tayo lalapit. Ang turo ng Biblia, sa Diyos tayo magdadasal at mananalangin. Hindi sa kung kani-kanino tayo magdadasal, my dear brothers and sisters. Yan po ang utos sa atin ng Panginoon. Now, my dear brothers and sisters, palagay ko, yun na lang ang katuruan ng Panginoon sa araw na ito. Ito. Saan tayo sasamba at magdadasal? Sa Diyos, upang pakinggan ang ating mga panalangin. Hindi kung kani-kanino tayo ilalagak ang ating mga kabalisahan, kundi ilagak ang lahat ng kabalisahan, problema, karamdaman, kaguluhan sa ating buhay. Kanino? Sa Diyos. At dito po sa awit
95, versikulo 6. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod, tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Saan tayo luluhod? Saan tayo mananalangin at sasamba? Sa Diyos na may lalang sa atin. Hindi kung kani-kanino tayo luluhod at sasamba. Ngayon, tungkol sa paggawa ng mga himala sa kanilang mga niluluhuran, hindi ko alam kung saan galing nagsimula ang himala o saan ang galing ang himala. Diyos ang nakaalam. But sa atin na tayo tinawag ng Diyos, dapat kung ano nakasulat sa Biblia, yun ang ating isabuhay, yun ang ating maging gabay sa araw-araw na ating buhay upang tayo'y hindi maligaw sa ating paglalakbay. Dito po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 4 verse 6, ito po sinasabi. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ano ba ibig sabihin na magsihigit? Huwag sosobra. Upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. So my dear brothers and sisters, lahat ng ikabubuti ng isang tao nandito sa banal na kasulatan, lalo na sa New Testament. Lahat ng ikabubuti ng tao. Lahat ng kautusan ng Diyos naririto. At sa salitang ito ng Diyos, hindi tayo mapapahamak. Lahat ng kanyang mga salita ay garantisado na mapanghahawakan. Basahin natin para mapatunayan talaga mapanghahawakan ang salita ng Diyos. Dito po sa aklat ng Awit, chapter 12. Ayan, verse 6. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa, na makapitong dinalisay. Iyong iingatan sila, o Panginoon, iyong pakaingatan sila mula sa lahing ito magpakailanman. Kaya nga po kahit ang Biblia nung araw ay pinagsususunog hanggang sa kasalukuyan ay nanatili ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi iniingatan po ng Diyos ang kanyang mga salita. At yung mga salitang itong iniingatan ng Diyos na hindi naglalaho sa generation after generation, yan din po ang salita na dapat nating ingatan sa ating puso upang hindi tayo magkasala sa Diyos. 119 verse 11, ito po ang sinasabi, my dear brothers and sisters. Verse 11, ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So sa pamamagitan po ng pag-iingat ng mga salita ng Diyos sa ating puso, mailalayo tayo ng salita ng Diyos sa pagkakasala. Kaya bawat salita na ating binabasa rito, pati-ingatan natin sa ating puso. Ito po ay nagpapahaba rin ng buhay. My dear brothers and sisters, gusto mo na mahabang buhay, malakas na pangangatawan, at matagumpay, ingatan mo ang kanyang mga salita sa iyong puso. Basahin natin sa aklat ng Proverbs, chapter 3, verse 1 and 2. Ito po sinasabi, anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos, sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Huwag kang pabayaan, madadagdag sa iyo. So my dear brothers and sisters, yan po ang aral sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa araw na ito. At noong nakaraan,
Hindi ko maalaala yung 1 Corinthians chapter 15 verse 24 bilang pagpapatunay kung anong katayuan ng ating Panginoon Jesucristo during the Judgment Day. Hindi ko maalaala nung nakaraang linggo. Ngayon may ipinaalaala sa akin ng banal na Espiritu sa bagong tipan po, 1 Corinthians chapter 15 verse 24. Ito po sinasabi. Ito po magiging katayuan ng ating Panginoon Jesucristo during the Judgment Day. Ayan po. Kung magkagayoy darating ang wakas. Ano po yung wakas na sinasabi? Yan po yung Judgment Day. Pagka ibibigay na niyang kaharian sa Diyos sa makatuwid bagay sa Ama. Kasi ibinigay po ng Ama sa kamay ng ating Panginoon Jesucristo ang kaharian, ang paghahari sa langit at sa lupa. Ibinigay po yan. Pero ibabalik uli ngayon ng ating Panginoon. Babasahin ko muna kung talagang ibinigay. Mateo 28:19. Ibinigay po kasi ang paghahari ng sa ating Panginoon Jesucristo. Ayan. Ayan, sabi po sa 18. At lumapit si Jesus sa kanila at sa kanila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So, merong panahon ng pagbibigay ng kapangyarihan sa langit at sa lupa sa ating Panginoon Jesucristo. Dito sa Mateo 28:18. Balik natin doon sa aking binabasa kanina, 1 Corinthians chapter 15, verse 24. Ito po sinasabi. Ayan. Kung magkagayoy darating ang wakas sapagkat ibibigay na niyang kaharian sa Diyos. So ibabalik pala uli ng ating Panginoon Jesucristo pagdating ng wakas o ng Judgment Day, yung kanyang paghahari na ibinigay sa kanya ng Ama. Sa makatuwid bagay sa Ama. O ibabalik na niya sa Ama. Pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangan siya maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ng lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko ay malinaw, maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. So binigyan siya ng kapangyarihan ng Ama na pasukuin ang lahat ng bagay, ilagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Pero pagdating ng Judgment Day, pagkatapos niya mapasuko lahat ng kapamalaan at mailagay sa ilalim ng kanyang paa, siya naman ay susuko sa nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpasuko ng lahat ng bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayon ang anak rin o yung ating Panginoon Jesucristo na binigyan ng kapangyarihan, pagbabalik niya ng kapangyarihan sa Ama. Ayan, ito sabi, kung magkagayon ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, yun yung Ama sa langit, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. So, yan pong istorya ng mga trabaho ng ating Panginoon Jesucristo. Pagkatapos na masunod niya lahat ng mga kautusan ng ipinagagawa ng ating Panginoon Jesucristo, siya rin naman ay susuko sa Ama upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Pagdating po ng katapusan, tayo po ay nasa kaharian ng Diyos, makikita natin ang Diyos sa kanyang luklukan kasama ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoon Jesucristo. Doon wala ng karamdaman, wala ng pagluha. Bakit tayong lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos? So my dear brothers and sisters, habang tayo nandito sa lupa, please be guided by the gospel of our Lord Jesus Christ. Dapat yung ating mga ginagawa araw-araw ay ayon sa kanyang mga salita.
Basahin natin sa aklat ng Philippians chapter 1 verse 27. Ito po sinasabi. Verse 27, ito po sinasabi. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo. Ano ba yung sinasabing pamumuhay na maging karapat-dapat? Paggising mo sa umaga, kung paano mo tatratuhin ang iyong anak, kung paano mo tatratuhin ang iyong mga katrabaho, yan po ang buhay natin. Kung paano ka maliligo sa umaga, kung paano ka makipag-usap sa iyong anak, yan ang ating buhay. Kung paano ka magdedesisyon sa iyong buhay, dapat ayon sa salita at sa ebanghelyo ni Kristo. Lahat ang ating buhay ay dapat nakaayon. Oras na tayo'y sumala dito sa release na ito ng ating buhay na kanyang mga banal na salita, doon nagkakaroon tayo ng problema. So, inyo lamang pamumuhay, pagkagising sa umaga, mula pagkagising sa umaga hanggang sa paglubog ng araw sa gabi, sa pagtulog, ang inyo lamang pamumuhay maging karapat-dapat. Saan? Sa ebanghelyo ni Kristo, dapat nakabatay sa utos at sa aral ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita wala man sa harap nyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y magkaisa ng kaluluwa at nangagsisikap sa pananampalataya sa ebanghelyo. Nawa, mga minamahal na magulang at kapatid, ay nakapagbukas ng kaunti sa ating isipan ang ebanghelyo na ating pinagnilayan sa araw na ito. Magkaroon tayo ng matatag na pananampalataya, at ang pananampalatayang ito ay sa laging pakikinig ng ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Dalangin ko sa Diyos na ang bawat isa sa inyo, anuman ang pinagdadaanan ninyo sa inyong buhay, gumawa ng himala ang ating Panginoon sa araw na ito, himala sa ikabubuti ng ating buhay. Himala, whether it is physical, kung ito may karamdaman, gumawa ng himala ang ating Diyos na sinasamba, at himala espiritual na magpapabago ng ating kalooban, ng ating pananaw sa ating buhay. Magkaroon nawa ng kapayapaan at mapuspos ng kapayapaan at pag-ibig ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan po ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. Ang puso ko'y tumutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaibigan, sa'yo ay pumisan. Puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaibigan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari
Pagkita ba nagsusuwa mo? Pagkita ba ikaw ay mamasdan, makalihikan, sa'yo ay kumisan. Loobin mo, ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, Yes, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa isa na namang linggo na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa isang linggong paggabay, pagpatnubay at pagyakap ng pagmamahal, Lord, maraming salamat po. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Lord, na kami pong muli ay nagkasama-sama upang kayo po ay pasambahan at papurihan, Lord. Walang hanggang pasasalamat ang tanging sambit namin sa inyo, Lord. Lord, maraming salamat po sa buhay ng aming mga kapatid, Lord, na laging naririto upang kayo po ay pagsilbihan. Lord, maraming salamat din po sa buhay ni Brother Albert na inyo pong laging ginagamit upang makapaghatid ng inyong mga banal na salita. Lord, naway bigyan niyo pa po siya, Lord, ng knowledge and wisdom, Lord. Naway patuloy po siyang manangan sa inyo, Lord. Lord, maraming salamat po sa lahat ng biyayang aming natatanggap. Lord, hinihingi ko rin po sa inyo, Lord, ang smooth na pag-travel namin bukas, Lord, papuntang Vietnam. Naway wala pong maging balakid, Lord. At Lord, hinihingi ko po sa inyo, Lord, na kayo po ang humarap sa embassy officers, Lord, sa aming pagharap sa kanila, Lord, para sa aming visa appearance. Lord, gabayan niyo po kami, Lord, ng aking makakasama sa pagpunta para sa visa appearance, Lord. Kayo po ang manguna sa buhay namin, Lord. Gayon din po, Lord, gabayan niyo po ang pamilya namin, Lord, sa Pilipinas,
at saan mang dako ng mundo, Lord, naroroon. Lord, huwag niyo po silang pababayaan. Gabayan, patnubayan, at yakapin niyo po sila ng pagmamahal, Lord. Lord, kayo na po ang bahala sa bawat isa sa amin, Lord. Gayon din po, Lord, ang bawat isa na may karamdaman sa amin, Lord, naway hipuin niyo po ang bawat isa sa amin at pagalingin niyo po ang bawat may karamdaman. Lord, gayon din po ang mga may pinagdadaanan emotionally, Lord, and financially. Lord, hipuin niyo po ang bawat isa sa amin, Lord. Kayo lamang po ang aming tanging sandalan, Lord. Lord, naway ang bawat salita po na aming napakinggan ngayong araw na ito ay magrema sa aming puso at isipan at maisapamuhay po namin sa araw-araw na buhay namin, Lord. Lord, kayo na po ang bahala sa amin, Lord. Kayo na po ang bahalang gumabay, pumatnubay at yumakap ng pagmamahal sa amin, Lord. Lahat po ng aming pinagdadaanan, Lord, lahat po ng aming blessings, ang buong buhay po namin, Lord, ay itinataas namin sa inyo. Kayo na po ang bahala sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyong lahat at hanggang sa isang linggo po. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng Diyos na makapangyarihan.